Nanyahan ko po ang bawat isa na tumayo po at tayo po ay dumako sa diwa ng pananalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pag-ibig mo po, O Diyos, ay hindi nagmamaliw. Biyaya mo, O Diyos, ay hindi nagwawakas. Ito'y laging bago, bawat umaga. Dakila po ang iyong katapatan. Narito po kaming lahat, aming Diyos, ay mga anak na muli ay dinako mo at tinipon sa lugar na ito ng panambahan. Tunay nga po, Panginoon, na napakaligay at kahanga-hanga sa aming pagmasid na nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Tinipon mo po kami, Panginoon, pinagkaisa upang sa iyo po ay sumamba. Sambahin ka, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat. Ang buhay po namin, Panginoon, ay yung tinubos sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya't ang buhay nito, Panginoon, ang katawang ito ay patuloy mo pong gamitin po sa ikaluwalhati po ng iyong dakilang pangalan. Salamat po ng marami. Muli, O Diyos, niloob mo po na kami po ay magkaroon ng buhay, hininga at kalakasan, O Diyos, at malusog na pangatawan at yung po mga kapatid po namin na minsan na naratay sa balig ng karamdaman, iyo po silang muling ibinangon at muling pinalakas, O Diyos, upang ikaw ay masamba po nila, Panginoon, na kasama po namin. Marami pong salamat, aming Panginoon, sa pagkakataon pong ganito na kami po ay malaya na nakadudulog sa iyong banal mong harapan. Hayaan mo po na sa umaga pong ito, Diyos, sa aming pong pagsamba sa iyo, ay maituon po namin ang aming puso't isipan sa iyo lamang at sa iyong pakikinig, sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Maiwaksi po namin ang anumang mga balakid, O Diyos, mga bumabagabag sa aming mga puso at kaisipan. Ito po ay maibigay po namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na nagmamalasakit po sa amin. Sa iyo lamang po namin tinitiwala ang kabuuan po ng panambahang ito, Panginoon. Dalangin po namin na patnubayan po kami ng iyong banal na Espiritu na siya pong malayang kumilos at kumatakbo, humipo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Ikaw lamang po ang tanging nakababatid sa kalagayan ng bawat isa, Panginoon. At ikaw rin po ang siyang tanging makatutugon po, O Diyos, sa sitwasyon po ng bawat isa. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang iyong mga lingkod, O Diyos, na gagamitin mo po sa pag-aawitan. Patnubayan mo po sila, Panginoon, sa mga manunugtog at aawit, O Diyos. Mapamunahan po ang kongregasyon, Panginoon, sa pagpupurit, pagsamba sa iyo at pag-aalay ng mga awiting makalangit. At dalahin po namin ang lingkod mo po na iyong pagdadaluyan ng iyong mga salita na mensahe na nakapaloob po dito, O Diyos, mai-deliver po, Panginoon, na maliwanag at may kapangyarihan nang sa ganon, O Diyos, ito'y mangungusap sa puso ng bawat isa at amin pong mapakinabangan ito. Nawa ang banal mong Espiritu ang siya pong gagabay sa kanya at magbibigay ng mga tamang pananalita sa kanya pong labi, Panginoon. Marami pong salamat at dalangin po namin ang bahagi rin ng pagkakaloob, Panginoong Diyos. Ayon na rin po sa iyong mga salita, Panginoon, ang nais mo ay ang pagkakaloob na pusang loob at hindi napipilitan at masaya ang puso, O Diyos. At dalangin po namin ang mga kapatid po naming iba na kasalukuyan po na patungo po sa lugar na ito, O Diyos. Ingatan mo po sila at patnubayan patuloy maihatid sa dakong ito ng panambahan. Maraming salamat, Ama, at nawa, O Diyos, maramdaman po namin at maranasan ang iyong presensya sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin. Kalaki po, O Diyos, ang pagbibigay sa iyo ng papurit, karangalan at kadakilaan tanging sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo at sa patnubay
ng iyong banal na Espiritu. Amen. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless his name. Tell of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all the peoples. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Great is the Lord, and greatly to be praised. And his greatness is unsearchable. One generation shall commend your works to another, and shall declare your mighty acts. They shall speak of the might of your awesome deeds, and I will declare your greatness. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. of whom shall I be afraid? Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. I will sing of the steadfast love of the Lord forever. With my mouth I will make known your faithfulness to all generations. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High. To declare your steadfast love in the morning. And your faithfulness by night. Blessed be the Lord, the God of Israel. From everlasting To everlasting. And let all the people say, Amen. Praise the Lord. Amen. At nakita nyo naman po yung mga verse po na intro natin dun po sa pinanood nating slide. Di ba napakabuti po ng Diyos? Ngayon, pag mabuti po ang Diyos, ano po ang pwede natin gawin para ibigay po natin yung kaluwalhatian sa Kanya? Di ba po? Ang pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen po? At lahat nga po ng masaya, magtaas nga ng kamay. Lahat ng masaya. Yan. Amen? Sabi po sa Bible, nabasa ko nga po doon, sabi sa Bible, hintayin ninyo ang banal na spirito. Huwag kayong kikilos na wala ang banal na spirito sapagkat siya magiging gabay ninyo sa lahat ng inyong gagawin. Amen po? Kaya ngayon po, i-welcome po natin Holy Spirit. Ang Holy Spirit po maglilid po sa atin. Palakpakan po natin ang Holy Spirit. Within 5 seconds, bigay natin sa Holy Spirit. Holy Spirit, we worship you. Jesus, we worship you. Father God, we adore you. We exalt your name on high. Holy Spirit, guide us in worshiping the living God. Holy Spirit, lead us. Lead us. Lead us in this place. We make this altar for you, Jesus, our Lord Father. Holy Spirit, guide us. Lead us. Continually bless us, Lord. Sige, ibigay mo muna yung the best sa Panginoon. Huwag tayong magpupuri, magsasamba na wala pa ng Espiritu. Sige, church. Sige, palakpak para sa Panginoon. Siya ay mabuti. Hindi siya nagbabago.
so rejoice. God is good all the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. Yeah, God is good. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. Everybody say, God is good. Oh, dali ah. Sino yung gusto sumayaw? Sino yung gusto sumayaw para sa Panginoon? Amen? Oh, ganito lang ha, simpleng step ha. Pag God is good, God is good. Tataas natin dalawang kamay. All the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. Tapos ulit, tas God is good. Yeah. All the time. His goodness will follow me all of the days of my life. Diba dinideclare natin na yung goodness ng Panginoon, susundan tayo kahit saan. Amen? O, ulit, step. God is good all the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. God is good ulit. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. And shout, God is good. Jesus, Jesus, your blood set me free. Now I've been redeemed, no longer ashamed. Jesus, Jesus, your power and glory defeated the enemy. Lord, you are great. Come on. The Lord made this day so rejoice. Now I can't contain all this joy. God is good all the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. God is good. God is good all the time. Oh, His goodness will follow me all of the days of my life. Everybody say, God is good. Oh, ulitin natin ha. His mercy. Now I come alive. God is good. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. Come on, church, sabi na. God is good all the time. His mercies are new every morning. That I come alive. God is good. God is good all the time. Oh my God, His goodness will follow me all of the days of my life. Everybody, God is good. Come on, ulit. God is good. Diba sumayaw po tayo kanina? Ngayon naman, kakanta tayo ng melody. Itong melody na to, para to sa Panginoon. Amen? Kakantayin natin itong melody to na para sa Panginoon lang. Wala nang iba. Amen po? Amen. Nasabay lang kayo. Whoa, oh,
on you every morning that I come alive. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. His goodness will follow me all of the days of my life. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Lead us continually, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Say this love song to the Lord. Say, I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I sing of the goodness of God. Say, I love your voice, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of
We worship you. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, with my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Jesus. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Come on, church. Let's build up. Let's build up. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Your goodness, Jesus, overflow in this place. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. How great the chasm
that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. The world toward. Thank you, Lord. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken. I am forgiven. We are forgiven. Amen. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The rolling lion declared the grave has no claim. Come on, church. Jesus did not remain dead, he lived. Let's declare this. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, come on. Death has lost its grip on me. You have broken us, Lord. Let us broken, Jesus Christ.
us. It's not about you. It's about Jesus. It's about Jesus. God has everything you want. It's Jesus. Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Oh, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Praise the one, praise Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for leading us. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, you are our living hope. You're the only hope that we had. Jesus Christ, and everyone will shout, Amen and Amen. All the glory to God. Praise God po. Sige po, yung mga wala pa pong puan, pwede pong umupo. At pwede po bang palakpakan ulit natin ng Panginoon? Sige po. This time, let's continue to worship the Lord through our financial aspects sa buhay natin, sa pagbibigay po natin. Amen po ba? Gusto natin mag-glorify din ang Panginoon sa ating kaperahan, sa ating lahat na natatanggap. Dahil ang Diyos ay God over all our lives. Tama po? Binibigay natin ang buhay natin, buong buhay natin para sa Panginoon. So, pagka po ba sumisweldo tayo, anong una natin ginagawa? Anong ginagawa natin? Nagko-compute. Nagpa-budget, diba, sa mga nanay. Pero unahin po natin mag-pray sa Panginoon. Sa bawat payout natin, panalangin natin na, Lord, bigyan mo kami ng wisdom sa lahat ng aming gagastusin. Hayaan mo, Lord, na lahat ng ito ay maging sentro ka, unahin ka namin. Tapos, pagkatapos natin mag-pray, next po natin gagawin, unahin natin si Lord sa listahan natin ng budgets. Huwag yung huli, huwag yung una, grocery, gas, ganyan, budget, allowance, tuition. Tapos, yung matitira, tithes. Hindi po, dapat unahin natin ng Panginoon. Dahil gusto natin ibigay ang buhay natin, maging sa financial nating buhay sa Panginoon, di ba po? Lalo na po ngayon, di ba, parang ang hirap lalo magbigay kasi ang mahal ng gas, doble na po, di ba? Tama? Doble na ba? Or beyond times 200 na siya. Ang mahal, that's sumahabol lahat ng gastusin, hindi lang yung gas, kasi pati yung bigas, yung mga gastusin, lahat, everything. Pero yung sweldo natin, ganun pa din, di ba? Hindi naman tumaas, hindi naman humabol sa sa mga gastusin. Pero sa pagkakataong ito, nakapapakita natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, sa pagbibigay natin na binibigay natin yung trust natin kay Lord. Sabi sa Psalms 9 verse 10, "Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you." Pagka po kasi naisip natin na yung sweldo natin sa atin, ang hirap pong magbigay. Kasi isipin mo, ako nagpagod dyan ako nagpuyat dyan, ako nag-OT dyan Diba? Pero pagka naisip po natin na ang lakas natin,
galing sa Panginoon. Yung gising natin, bigay yan ni Lord. Yung hiningang nahihinga natin, bigay ni Lord. Yung pagkain na kinakain natin, na-enjoy natin, sa Panginoon lahat, galing yun. Ang pagbibigay sa Panginoon, mas madali. Kasi nakikita natin, wala naman pala akong mapagmamalaki. Lahat to galing sa Lord. So, let's pray. Lord, hayaan mo na sa panahon ngayon, patuloy kami magtiwala sa inyo, mag-trust sa inyong pangalan, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Nakikita mo lahat ng aming mga gastusin, lahat ng aming mga kailangang bayaran, lahat ng aming mga bills at obligasyon. Ikaw, Lord, Panginoon, na tumulong sa amin to pay them at isustain mo kami, Panginoon, na patuloy na umasa sa iyo lamang. Hayaan mo, Lord, ang bawat isa ay magkaroon ng puso na handang magbigay para sa iyong kaharian. At ang financial lives namin, Panginoon, ay patuloy mo pong sakupin at ikaw ang maging Lord over all our lives. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Morning po sa bawat isa. Just a few announcement po. Parang nalulungkot din kayo sa pagtaas ng gasolina, ano? Actually po, pagkakita ko kagabi, it's already 107 at the highest, up to 109. And the lowest is at 99. Hindi po akong presidente para mag-announce. Sinabi ko lang po sa inyo. It was actually more than 100% growth na po yung natin, yung gasolina natin. So, sabi nga ni Joanne, unahin pa rin ang Panginoon. So, kung kaya niyong gawing 200% pa rin, yung binibigay sa Panginoon, wala na pong problema yun. You must just have a cheerful heart. Amen? Sige po, sabi ko nga po sa inyo, there will be just some few announcement here. Kailangan po natin ng driver. Ayan. Nakasulat dito, wanted. Hindi po yung wanted sa prisoner, ano? Kailangan po natin ng driver, nangailangan po ang church. Ang qualification po is, of course, isa sa mga kapatid natin, at saka dapat meron siyang lisensya, professional driver's license po. Ano? So kung kayo po ay available at gusto nyong makabahagi sa ministry, sa pagdadrive, pwede nyo po akong lapitan o kahit sino man po sa ating mga pastor. Okay po? And on April 12 po, we have a family day and water baptism dito po sa Jecas Resort. Ayan, family day and water baptism. Of course, the same pa rin po, hindi natin binago. Dati po kasi nung Sunday, pinag-usapan po yung Sunday service is papalitan ng 8 o'clock. Pero hindi na po. Same time pa rin po yung natin. So yung service pa rin po natin is 9 to 11. Puntar pa rin po kayo rito. Dahil mag-start po ng open yung resort at alas 12 pa lamang po. Okay? So ang gagawin po natin, after the service, nandyan po yung mga ibang sasakyan. Doon po tayo dadalhin sa Jecas. Hindi ko lang alam kung saan tong Jecas na to. Ito. Sa may barangay Masamat, Mexico, Pampanga. Malapit lang po ba yun? Masamat ba yun? Masamat. Hindi ko po alam. Alam ko kasing samat yung kinakain eh. Nga pala. Okay po, ulitin ko lang po. Yung family day po natin sa April 12. At sa Mexico po yun, 12 to 8 p.m. po. So, punta muna tayo rito. We're going to have our service. Then sabay-sabay po tayong pupunta
At paalala lang po, kanya-kanya po tayong baon, ano? Baka pupunta kayo dito, wala kayong dalang baon. Pagdating doon, nagutom kayo. Kanya-kanya po tayo ng baon. Ayan. Sige po. Yung mga first-time attendees po, tatawagin ko. Welcome po, of course. Pag tinawag ko po yung pangalan nyo, pwede po kayong tumayo. Ano? Ipag-pray po namin kayo. Sige po. Ito po si Brother Rodrigo Parico. Tama po ba? Nasaan siya? Ayan. Sige po. Tayo lang po kayo. Si Sister Gloria Frestor. Nasaan yun? Wala. Si Brother Adrian Pineda. Third time na to. Ito. Gustong-gusto ko sinusulat dito, no, Adrian. Kaya nga nagtaka ako, bakit hindot pa pangalan mo? Yan, si Brother Adrian, dito po siya sa Diaserve. Yan. Tsaka po si Sister Angel Denise Perucho. Ayan, sige po. Pag-pray po natin sila, ano, samahan niyo ko sa panalangin ito. Father God, muli po ay nagpapasalamat kami sa mga kapatid namin na nagpunta po rito upang kayo mapurihan at mapasalamatan, Panginoon. At Lord, hindi po, Panginoon, isang aksidente lamang ang pagpunta na dito o pinili po nila, Panginoon, na sambahin ka sa iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, i-bless niyo po sila at Lord, they may continue, Lord, na purihin ka at lumalim pa ang pagkakilala nila sa inyo, Panginoon. At muli po, sa inyo po namin sila idinudulog, O Lord God, ang kanilang buong buhay at ang kanilang extended family, O Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, nakakaupo na po kayo. Ngayon po, nasa question number 12 na po tayo sa New City Catechism. Ang tanong po rito, ano naman ang ipinag-uutos sa atin sa ikasyam at ikasampung utos? Ang teksto po natin ay galing sa James or Santiago chapter 2 verse 8. Ikasyam, na huwag tayong magsinungaling o mandaya. Ikasampu, na maging kontento tayo at huwag mainggit kanino man. At mamaya po, after po ng ating service, wag muna po kayong aalis. Meron po tayong life group. It would just take around 10 to 15 minutes po. Ano. Wag po kayong mag-alala. Meron pong may birthday ngayong buwan ng Marso at magpapakain sila. Hindi nyo po ba naamoy yung pansit? Baka kasi umuwi kayo, sabihin nyo, tinapay at juice na naman. Huwag po kayo mag-alala, pansit naman ngayon. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Iwasan na po natin yung laging tatayo, pupunta sa CR kung maari po na ngayon yung nagawin nyo, na gawin nyo na. No? So we would like to call at ang magbibigay po sa atin ng salita ng Diyos at sama-sama po tayong mag-aral si Pastor Romel Estabilo. Pwede pa ba ulit palakpakan ng Lord? Amen. Kung isa po ito sa pagpapasalamat sa Panginoon, ang palakpakan siya, sagad na po natin. Amen. Pumapalakpak po kayo. Sige po. Bago po ako magsimula, I just want you to be aware na araw-araw po sana ay humingi kayo ng covering and protection from the Lord. Huwag niyo po sanang kakalimutan yon. Alam niyo po, kagabi po nung sinundo ko po yung anak ko, paglabas po namin dyan sa gate, may wala pong ilaw na tricycle. Ang bilis po niya. Muntik na po yung lalaki na anak ko po. Muntik na po. Hindi ko siya tinitignan, pero salamat na lang dahil ang covering ng Lord ay nasa amin. Hindi ko po siya tinitignan, tumakbo po siyang ganyan.
Yung kamay ko po parang pagtakbo niya, konti na lang. Niyakap ko po siya. Sabi ko, Lord, salamat po. Niyakap ko po ang anak ko. At ako pa po ang nag-sorry sa tricycle. Pasensya ka na. Pasensya na. No po? Pero ang point ko po dito ay, please, every day, accept the covering. Declare the covering and protection of God. Okay po? Pagpasensyaan niyo po yung aking boses. Renz Berano po siya kasi may sipon. Salamat po sa Panginoon. Amen. So sige po, kanina po bago po mag-start, kami po yung nag-pray kasama ng worship team. Dahil bago po ako pumunta rito, I was just meditating po ng mga salitang itinanim ng Panginoon sa aking puso. At napakahalaga po na sa bawat pagtayo po natin, especially pag nagpagamit tayo sa Diyos, ay ang anointing po ang mag-lead sa bawat isa sa atin. Amen? Alam niyo po, in the Old Testament time, kahit na may katatayuan ka, kahit may impluensya ka, kahit may abilidad ka, if the anointing of God is not with you, baliwala ka. Sana po maliwanag yun sa bawat isa sa atin. Kaya po, hindi ko po ma-contain. Gusto ko pong umiyak na, Lord, isinusuko po na namin ang aming mga buhay. And we are just allowing the anointing of the Lord na siya yung tumulong sa amin, mag-strengthen sa amin para gawin yung aming pagkakatawag. Okay po? So sa umaga pong ito, I'm just inviting everyone. Huwag lang po kayong bastang umupo dyan. Kausapin niyo po ang Panginoon sa ating panalangin. Oh, Lord, meet me today. Ano po? Sa bawat pagtayo ko po, sabi ko nga, hindi po ako nandito para sa isang responsibilidad lamang. At hindi rin ako papayag na kayo po ay walang mangyari sa bawat isa sa inyo. Na ngayon, nagkita tayo, paglabas the same, ganun pa rin ang pangyayari. Hindi po ako papayag ng ganun. Kaya madalas maririnig niyo po sa Bible study, talaga namang nagsisigaw ako, kinukuha ko yung attention mo dahil hindi ako papayag na hindi mo marireceive ang salita ng Panginoon. Ang lagay mga kapatid, laging ganun na lang. So mga kapatid, ang aking panawagan sa bawat isa sa inyo, sana po sabay-sabay tayo. Ano po? Wala pong mauunang magpe-pray, no? Baka mamaya kalagitnaan pa lang po ako ng service ay may nananalangin na sa inyo, nakaganon na po siya. Sana po walang mauunang mag-pray. Wala na pong mauunang magbiyahe, ano? Baka mamaya nakarating ka na ng Nueva Vizcaya, gumaganong-ganong ka na. Sana sabay-sabay po tayo, ano? Ano po? Huwag ito tayong papahayag. Sige po tayo po ay manalangin, aming Diyos. Maliwanag po sa bawat isa sa amin, O Diyos, na itong buhay na ito'y walang kakayanan. Liban na ang banal na Espiritu magbigay sa amin ng kakayanan, Panginoon. So tonight, today, Lord, kami po ay naririto. Ako po ay naririto, O Diyos. Panginoon, humbling myself, nagpapakumbaba sa harapan ninyo, hinihingi, Panginoon, ng pagsama ninyo, hinihingi ng kalakasan ng banal na Espiritu at pangunawa ng banal na Espiritu. Let your word, O God, be powerful in our lives, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, sa mga salitang mapapakinggan namin, ito yung magbibigay ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. At salamat, Ama. Salamat sa pagkakataon na ito na dinala mo po kami na siyang naglalarawan, Panginoon, ang plano mo sa buhay po namin, O Diyos, ay nananaig sa aming buhay. Lord, we are just welcoming you in this place, Lord God. Be enthroned in our midst, Father. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Ready na po ba kayo? Sana po ay dala-dala ninyo ang inyong mga sarili. Ano po? At hindi lamang po alaala yung mga nakikita ko sa inyo. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating pong pag-aaralan is the fourth side of the story. Fourth side of the story ng ng pagkaka-aresto ng Panginoon. Napag-usapan namin sa Kabiyawan, pero two side lang. Fourth side of the story para makita po natin yung kabuuan ng kwento ng pagkaka-aresto ng ating Panginoon. And there is a powerful word of the Lord na mabe-bless ang ating mga puso. Ako nga po, nung sinishare ko po sa asawa ko, grabe po, hindi ko ma-contain. At gusto kong maranasan ninyo. I want you to be excited sa word ng Lord na siyang nagbibigay ng kalakasan niya sa inyong buhay, Espiritu. Hindi lang po kayo ma-excite sa natural na pagkain, na pagka nakita nyo po yung pansit mamaya, ay talagang, wow, grabe, gutom na, sakto, gutom ako, favorite. Sana po yung ating spiritual life, magkaroon din ng excitement pagdating sa spiritual food, which is the Word of God. Amen? Gagamitin ko na po yung natitirang boses ko, talagang, hindi ko na po talaga kayang pigilan po yung nasa loob ko. Ang banal na Espiritu.
Kanina ko pa umaga, para po akong magko-collapse. Yung aking lower extremities, wala po siyang strength. Kaya po, ako'y nagpapadala na lamang sa kalakasan ng banal na Espiritu. So tayo po, mag-aaral po tayo ngayong amagang ito. And I believe, kakausapin po tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaralan. So let me start sa isang side ng pagkaka-aresto ng Panginoon. I will begin in the book of Mark. Okay? Okay po ba? Apat na po aside po, Matthew, Mark, Luke, and John. Makikita natin four side of the story kung paano inaresto ang ating Panginoon. And sana po sa mga mahilig magkwento ng buhay ng tao, may karapatan ka sigurong ikwento ang buhay ng tao kapag alam mo ang apat na side ng buhay niya. Pero kung isang side lang, huwag mo nang ikwento. Ano po? Sa mga may talent po dyan, na magkwento po ng buhay ng isang tao, kung hindi mo alam ang apat na side ng kwento, huwag ka na magsalita. Dahil iba po yung kahulugan ng kwento. Amen? So sino po sa inyo ang mahilig manood ng teleserye? Nanonood po kayo ng teleserye? Malalaman po natin, kapatid, na yung mga actors, yung mga characters, talaga namang napakatindi nilang mag-roleplay, sa roleplay nila, mga kapatid. Kapag ka ang emosyon na gusto nilang iparating at iparamdam sa inyo ay mararamdaman nyo. Tama? Sino po nanonood sa inyo ng drama na tumatawa? Ibig sabihin, bad actor po yung mga bida. Alam niyo po yung asawa ko, kapag ka nanonood siya ng medyo nakakaiyak, sa akin nagiging comedy siya. Kasi po alam niyo kung bakit? Yung asawa ko, marireceive niya kagad yung damdamin na gustong i-portray ng mga bida. Makikita mo na lang kapag nakakaiyak yung gusto nilang iparamdam sa'yo. Makikita mo na lang yung asawa ko, bumubuhos yung luha. Ako naman po mga kapatid, siyempre, ang aking pong gagawin, pasimple po ako, titingin po akong ganyan. Tsaka ako sa tatawanan. Kaya po ako po ay hindi nyo po ma-enjoy manood ng drama kapag kasama nyo po ako. Sapagkat naitanim po yung sinabi ng tatay ko kapag dating sa dramang pinapanood mo, bakit ka umiiyak? Nasisiraan ka ba? Hindi naman totoo yung pinapanood mo. Pero sa atin pong pag-uusapan ay totoo. Amen po. At sana po ay maiparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang nais mo? Ano ang nais niyang maramdaman mo sa pagkakahayag ng kwentong ito? Amen po. Ready na po ba kayo? So let's study sa Book of Mark. Humingi po ako ng abiso. Nagbibigay po ako ng abiso kay Pastor Jem at saka Pastor JB. Hihiram po ako sa Mateo. At sa Book of John, ano po? Hihiram po ako ng inyo pong series. Sige, Book of Mark. Pakibasa po, Book of Mark. Ano mga po ang pag-uusapan natin? Ang pagkaka-aresto sa Panginoong Jesus. Kailangan makita natin four side of the story. Hindi lang isang side. So in the Book of Mark, sabi dito, and immediately, ano po yung immediately? Nasa Garden of Gethsemane po ang Panginoong Jesus. Siya po yung nananalangin. After niyang manalangin, ito na po yung nangyari. Immediately, sige, basahin mo natin. Immediately, while he was still speaking, Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and the scribes and the elders. Now his betrayer had given them a signal saying, whomever I kiss, he is the one. Seize him and lead him away safely. So tingnan niyo po niyo. Sabi po doon ay kung sino daw ang halikan ni Judas, siya yun. Huliin niyo na. Okay po, sa mga tayo po, nung una nga po, na-share ko na po ito sa inyo, nung una po ako nagtrabaho sa Middle East, normal po sa lalaki ang magbeso-beso. Sa atin po sa Pilipino, hindi po pwede yun. Hindi po normal. Tama po ba? Sa Middle East po, pag nakita nyo, normal po yun. Unang gagawin ay, iba pa sa noo, iba pa sa ilong. Normal po yan, yun po ang batian nila. Kaya po nung una po, dating doon, nasyak ako. Sabi ko, ano ba meron? Pero normal po yun. Normal sa kanila. Yun po ang batian nila. So si Judas po sabi niya, eto yung senyales. Kung sino yung halikan ko, yun ang hulihin nyo. Nandiyan pa po kayo? So tingnan mo natin. As soon as he had come, immediately he went up to him and said to him, Rabbi, Rabbi, and kissed him. So eto na, nakita na. Hinalikan na. So tignan po natin. Then they laid their hands on him and took him, and one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear.
Then Jesus answered and said to them, have you come out as against a robber with a sword and clubs to take me? I was daily with you in the temple, teaching, and you did not seize me, but the scripture must be fulfilled. Then Jesus answered and said to them, have you come out as against a robber with swords and clubs? Then they all forsook him. So ang nakita po nating kwento dito sa Book of Mark, hinalikan po ni Judas. Hinuli po si Jesus Christ. Isa po sa kasama ni Jesus Christ, tinapyas po yung tenga ng assistant po ng high priest. Okay po? And then after that, nagsialisan na po yung mga disciples ng Panginoon. So medyo po meron tayong mga katanungan, anong mga totoong nangyari pa? Ano pa ang dapat maidadagdag na papangyari, mga kapatid? Amen? Sino na po nakakita sa TV ng may inaaresto? O sino na po na-try maaresto sa inyo? Di ba po sa TV, pag may inaaresto, una mo makikita dyan, ay yung mga kapitbahay, napakaraming tao. Anong nangyayari sa kanya? Ano mo, osisero. May makikita na din natin, typical po na pag-aresto, mga kapatid, may nanlalaban. Typical din na pag-aresto, mga kapatid, ang tatapang po ng aaresto, hindi po natin makita. Kasi diretso po yung kwento. Gusto ko po makita nyo po ito. Ano po? Para mabuo yung kwento. Hindi rin po natin alam kung sino po ang tumapyas sa tenga po ng assistant ng high priest. At hindi rin po natin alam ang pangalan. Kaya po aralin natin siya sa ibang side ng story na matatagpuan po in the book of Luke. Okay na? 4 na side lang oh. Tapos na po tayo. 4 na side lang. Kumbaga pa ay 4 na baliktad lang. Pagka na binabaliktad po yung isdang kakainin mo, excited ka. Ito 4 na baliktad lang. Okay po? So let's go to the second side of the story in the book of Luke. Tingnan po natin in the book of Luke na ako. And while he was still speaking, behold a multitude, and he who was called Judas, one of the 12, went before them and drew near to Jesus to kiss him. But Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Wow. Hindi po natin nakita yun sa book of Mark. Pero tignan niyo po, sabi po ng Panginoon, nung hinalikan po siya ni Judas, sabi po niya, ini-imagine ko, book of Mark po ba? Look, ito. Ini-imagine ko, yung pagkakasabi ng Panginoon, Judas, are you betraying me with a kiss? At gusto ko lang dalhin yung sarili ko doon sa kalagayan po ni Judas. Ano po kaya nasa isip na? Diyos ko po, ano po itong napasok ko? That even the kiss, alam ng Panginoon. Nasusundan niyo po yung ibig ko sabihin? Si Judas po ang may idea. Kung sino ang hahalikan ko, yun ang inyo pong huhuliin. At pagdating po, nung nagkita po sila ng Panginoon, hinalikan po ang Panginoong Isus. Sabi po ng Panginoong Isus kay Judas, Judas, sabi niya, are you going to betray me with a kiss? Aw. Siguro po nanginginig na po si Judas. Pati ito alam ng Panginoon. Amen po? Yung anak ko po, mga kapatid, kapag ka nagsinungaling, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Sabihin mo sa akin ng totoo. Pag di ka nagsabi ng totoo, mapapalo ka. Pag sinabi mo yung totoo, hindi ka mapapalo. Sasabihin niya po yung totoo pero nanginginig. Imagine! Si Judas po, mga kapatid, si Jesus Christ po ang nagsabi. Alam niya na sa pamamagitan ng halik, siya po ay pagkakalulong niya. Nakikita niyo po yung tensyon? Eto na, sabi po siguro ng Judas, alam ng Panginoon ang lahat. Ano ba itong pinasok ko? Pero yun lang po ay, sabi nga sa ina-explain ko, it's just a poetic license. Maaari na ganun ang damdamin ni Judas. Sige po, try po tayo. When those around him saw what was going to happen, they said to him, Lord, shall we strike with the sword? So in the book of Mark, hindi natin nakita na ang mga disipulo ay tinanong si Jesus Christ, lalaban ba kami? Aha, so nakita po natin isang version ng story. Ando pa po kayo? Sana po nakatutok po tayo dito. Nasa pangalawa na pong side ako. 2 na lang yung natitira. Maglalaan po tayo ng oras para mag-worship mamaya. Ano po? Sige po. So tingnan natin. Shall we strike with the sword? And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. So tingnan natin. Hindi pa rin sinabi. One of them strike out. Strike daw yung tenga po. Hindi rin natin alam kung sino po yan. Okay po? So, mahalagang po bang malaman yon? Mahalaga po yan. Para alam natin kung sino sisisihin natin. Di po ba?
Imagine mo, hindi mo alam kung sino yung gumawa nun. Sasabihin mo siya, hindi mo nga alam eh. Kaya kailangan malaman natin. Okay po, sundan natin. But Jesus answered and said, permit even this. And he touched his ear and healed him. So nakita mo natin, in the book of Mark, wala pong pagpapagaling na nakita natin. Pero dito po, in the book of Luke, the other side of the story, nung naputol po yung tenga, ano pong ginawa ni Jesus Christ? Binalik po niya. Tama ba? Kailangan malaman po natin yun. Anong nangyari? Duguan po ba siya? Nasaan po yung tenga niya? Ginawa ba sisig? Dapat malaman natin. Di ba kayo interesadong malaman ito? Ano ba nangyari? Nagtumakbo na lang ba yung pinutol ng tenga na wala ng tenga? Kailangan malaman natin. Ang ginawa po ng Panginoon, siguro pinulot ng Panginoon, ano? Tapos ginano niya, and he healed him. No more traces, no more evidence na naputol ang kanyang tenga. Tutunin mo natin. Then Jesus said to the chief priests, captains of the temple, and the elders who had come to him, have you come out as against a robber with swords and clubs? When I was with you daily in the temple, you did not try to seize me, but this is your hour and the power of darkness. Okay na po ba yan? Wala na tayo sa Luke? Nakita mo natin ang dagdag. Hello. Punta naman po tayo sa side po ni John, portraying Jesus Christ as the Son of God. Dito nyo makikita. Sige po, basahin po natin sa book of John. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered. And Judas, who betrayed him, also knew the place where Jesus opened there with his disciples. Ang lungkot na. Bakit alam ni Judas kung nasan si Jesus Christ? Dahil kasama si Judas lagi doon. Pag nandun si Jesus Christ. Sundan po natin. And Judas, having received the detachment of troops and officers from the chief priests and Pharisees, came there with the lanterns, torches, and weapons. Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, went forward and said to them, whom are you seeking? Aha! Panibagong side. Nung huhulihin si Jesus Christ, ang akala po natin, mga kapatid, kung ay konting nagtago si Jesus Christ, konting lumayo si Jesus Christ, konting natakot si Jesus Christ, hindi po yun ang totoo. Sapagkat in the book of Luke, ano po sabi niya, kapatid? Nung darating na yung huhuli sa kanya, he moved. He stepped forward. Umabante ang Panginoon. Wow. Dahil alam niya po ang lahat ng nangyayari. Andyan pa po kayo? Imagine mo, huhulihin ka. Tapos abante ka. Grabing confidence mo. Ano ba? Sino pong hinuling ganon? Yung pagsisingilin ka, ang gagawin mo, abante ka kagad. Tapos ano ba nangyari? And then, they answered him, Jesus, grabe. Sino yung hinahanap niyo? Sabi ng Panginoong Yesus, tama? Verse 5, they answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. And Judas who betrayed him stood also with them. Tignan niyo po yung susunod na pangyayari. Verse 6, now when he said, to them I am, they drew back and fell to the ground. Nakita niyo po yung picture. Andyan pa po kayo. Huwag naman sa panaginip nyo na ito imagine. Ano po? Imagine po kayong nakadilat ang mata. Nung aarestuin po sila, ang ating Panginoong Yesus, He stepped forward. Sinong hinahanap nyo? Jesus Christ of Nazareth, sabi po nila. Sabi po ng Lord, I am. I am is the name of God given to Moses. Kaya po ang ginawa po ng huhuli sa kanila, umatras sila. At sila po'y nagpatira pa. Fell to the ground. Nakikita niyo po yung power ng Lord. Hindi po ito yung himay-hilaan na nangyari. May mga damit na napunit dahil nga naghilaan sila. Hindi po. Wala pong nangyaring ganon. Actually, pag yung mga huhuli sa Panginoon, nung nalaman nila, sabi ng Lord, I am the name of God in the burning bush. Ano pong nangyari? Umatras po sila. Ang dami po nito. Multitudes po ang pagkakabanggit dito. At ano pong ginawa? Sila po'y nagparada pa facing the ground. Andyan pa po kayo? Wala pa po tayong nakikita na ganitong senaryo sa TV pagdating sa pag-aaresto. Meron na po ba kayong nakita? Mga pulis magpapatira pa?
Sinong hinahanap nyo? Yung magnanakaw ni si Brando. Ako ito. Tapos yung mga pulis sa atras. Wala po tayong makitang ganun. Pero ito po mga kapatid, nakikita natin the power of Jesus Christ. Andyan pa po kayo. So ano po mga sumunod na pangyayari? Then he asked them again, whom are you seeking? And they said, Jesus of Nazareth. Jesus answered, I have told you I am. Therefore, if you seek me, let this go their way. So maalumamay po itong pagkakaaresto ng ating Panginoon. Kung ako hinahanap nyo, pabayaan nyo na silang makalayo. Napakaganda po. Imagine nyo po yung inaaresto, siya po yung nagdidikta. Okay ba? So natin, what the saying might be fulfilled, which he spoke, of those whom you gave me, I have lost none. Then Simon Peter, nakita natin kung sino na po ang tumapyas. Amen? Amen. Nakita na natin kung sino ang tumapyas sa tenga po ng assistant ng Pharisee, ay ng high priest. Then Peter, having a sword, drew it, and struck the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant name was Malchus. Nakita rin natin ang pangalan niya. Andyan pa po kayo? Sa dami-dami naman ng tatabasin mo, bakit tenga? Nahanaan niyo po doon? Sa amin po mga kapatid, pag may riot, hindi po magandang alaala. Pero siguro na lang, para lang makita natin. Pag may riot po sa Baguio noon, hindi po tenga ang ini-aim mo pag naglalaban-laban kayo. Basagan po ng mukha, hindi tenga. Pero itong si Peter, bakit tenga? Tinatanong ko, bakit tenga naman Peter? Siguro sa sobrang takot niya, mga kapatid, yung tapyas niya paatras, yung pag ganon. Alam niyo mo yung ganon? Yung takot ka? Para lang may masabing ginawa ka? Yung para bang nagpiprito ka ng mantika, gumaganong-ganong ka. Baka siguro ganon, kaya yung tenga na lang na-haplos, ay na ano. Tingin mo sa amin mo natin. The servant name was Malchus. So Jesus said to Peter, put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me? Okay na po yan? So yun po yung sinabi ng Panginoon, ibalik mo yung sword mo, shall not I given the cup that the Father has given me? So nakikita niyo po yung kwento? Now, last side na po tayo. Last side, in the book of Matthew. Dahil dito po tayo mag-aaral. Dito po natin bubugbugin. In the book of Matthew. May the Lord touch our hearts, mga kapatid. Book of Matthew na tayo. Last side of the story. Andyan pa, kaya pa? Sige po, Book of Matthew. And while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, with a great multitude with the swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people. Now his betrayer had given them a sign, saying, whomever I kiss, he is the one, seize him. Book of Matthew na po tayo. Sige? Immediately, he went up to Jesus and said, greetings, Rabbi, and kissed him. But Jesus said to him, friend, why have you come? Then they came and laid hands on Jesus and took him. And suddenly, one of those with Jesus stretched out his hand and drew his sword. Sino nga po yun? Peter struck the servant of the high priest and cut off his ear. Sino po yan? Malchus. Mahalaga po mamaya kasi may mga meaning po. But Jesus said to him, eto po, verse 52 and 53, dito po ako magpo-focus. Okay po? But Jesus said to him, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. Or do you think that I cannot pray to my Father? Pwede ba nating basahin ang 53? Sama-sama po tayo para magising kayo. Verse 53. Or do you not think that I cannot now pray to my Father, and He will provide for me with more than 12 legions of angels? Post po tayo doon. Sana po, I need your attention. I-ready natin yung ating sarili. And may the Spirit of the Lord ready our spirit. Nung tinapyas po ni Peter, yung tenga po ni Malchus, ang sabi po ng Panginoon, ibalik mo yung sword mo. Ibalik mo yung tabak mo. Ano po ang sabi ng Lord? Hindi mo ba alam, Pedro, na kaya kong humingi sa Ama? I can, not I might, that maybe, I hope so.
with certainty of power and authority. Peter, hindi mo ba alam? Kaya kong humingi sa Ama 12 legions of angels. Alam niyo po ang 12 legions? 1 legions is roughly 6,000. So do the math. 6 times 12. 72. Salamat po. Siguro sa cashier po, laging ano. Ay, amen. Sa cashier ka. 72,000 of angels ang sinasabi po. Roughly. Minimum. Sabi po ng Lord kay Pedro, nung tinapyas na po ang ganyan, Pedro, ibalik mo. Hindi mo ba alam, Pedro? Uy, hindi mo ba alam? Kaya kong humingi ng 72,000 angels sa Ama and He will provide for me. Alam niyo po, ito po yung napakaganda. Lord, hindi ko maintindihan. Hindi ko mauunawaan po sa sarili kong pangunawa. Gusto ko pong makita in the spirit world kung ano yung posisyon ng mga anghel na yon sa mga panahon na yon. You wanna know? Gusto niyong malaman? Alam niyo po, kinikilabutan ako. Hindi po tayo pwedeng imagination sa sarili nating isipan lamang. You have to go to the spiritual world and ask the Lord, ano ang posisyon ng mga anghel na yon? Alam niyo po, grabe, kinikilabutan ako. Angels above, angels around them, just waiting for the word of Jesus Christ. Oh! Andyan po kayo? Sabi po ng Panginoon, Pedro, hindi mo ba alam? Libo-libong anghel ang kaya kong hilingin para ipagtanggol ako. Imagine, angels above, angels around, just waiting for the word of Jesus Christ. Pag sinabi ng Panginoon, enough, ayoko na, then that will be the end of all humanity. Nakikita niyo po? Pag sinabi ng Lord, ayoko na. Kaya po ang Panginoon ay may choice. Huwag niyo pong sasabihin ng Panginoon, ay talagang mamamatay siya para sa kasalanan. Meron po siyang choice. Ano po yun? To call for help or to die for you. Andyan pa po kayo. Alam niyo po ba? Alam niyo po, one angel is enough para tayo ay ma-consume. Kung babasahin po natin, balikan lang, okay lang po, 2 Kings 1935 po yata yan, 2 Kings. Ito po, nung pinadala po ng Panginoon, the angel of death, singular, and it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of Syrians 185,000. Isang anghel lang, kapatid. He can consume 185,000 foot soldier. At ang kayang hilingin ng Diyos, libu-libong anghel. Nakikita niyo po ba? Lahat po ng mga anghel na ito, kapatid, they were on the scene. Kaya po, kinikilabutan kasi na parang nakikita ko in the spirit na yung mga anghel, it's above them, are above them. Yung mga anghel, they are surrounding them. Naghihintay lamang kung ano yung sasabihin ng Panginoon. At alam niyo po, angels operate, in Psalms 103, if I am not mistaken, angels operate in the Word of God. Isang salita lamang ng ating Panginoon. Sigurado po, lahat tutumba. Bless the Lord, you His angels who excel in strength, who do His word, heeding the voice of His word. Angels, tandaan niyo po, angels, baka po may mga paniniwala pa kayo sa old na paniniwala ninyo. Angels operate in the word of God, not in your word. Nasusundan po ninyo. Kasi po may kasama po ko sa Saudi. Kinakausap, nagsasalita siya. Anong gagawa mo, kuya? Nagpipray ako, hindi pa siya mananampalataya noon. Anong prayer mo? Kinakausap niya yung mga anghel daw. Angel Gabriel, protect me. Angel Michael, protect me. Kapatid, hindi. Boses mo ang pinapakinggan ng anghel. Boses ng Diyos because they operate in the Word of God. So isang salita lamang ng Panginoon Jesus. Then the angel, mga kapatid, lahat tapos na. Pero hindi pinili ng Panginoon yun. Amen? Naalala ko po yung kasama ko, classmate ko po sa college. Siya po ay kaibigan ng bodyguard. Family ng bodyguard ni Jabit Singson. Sino po nakakaalala? Sino po nakakakilala kay Jabit Singson? May kwento po patungkol sa kanyang bodyguard. Yung bodyguard niya po, nung babarilin si Jabit Singson, niyakap niya po si Jabit Singson.
At siya po yung namatay. Yung bodyguard na yon. So ang ginawa po ni Chavit Singson, lahat po ng pamilya, relatives nung bodyguard na yon, suportado po ni Chavit Singson. At one of his, yung anak niya po, kaibigan ng kaibigan ko. My point is this, mga kapatid, sa tao po, ang unang masasaktan, bodyguard. Tama po? In the case of Jesus Christ, ako na lang. Pero tignan natin ang dahilan ng Panginoon. Matatapos na ako. Pwede tayong gumising. Tapos na po ang fairy tale. Sige po. Tundaan po natin. Bless the Lord. Balik na po ako doon sa Book of Matthew. Or do you think that I cannot now pray to the Father and He will provide me with more than 12 legions of angels? Tapos, ito po yung dahilan kung bakit itinuloy ng Panginoon. He can call angels. Pero itinulol ng Panginoon. Ano po ang dahilan? This is the reason. At mamaya uungkatin natin ano ang dahilan ng Panginoon. Bakit hindi niya tinawag? Ano po ang dahilan? How then could the scriptures be fulfilled that it must happen thus? He was thinking about the scripture, the prophecy about things to happen concerning Him. Andyan pa po kayo? Halimbawa po, ako po si Jesus Christ. Okay po? Kung halimbawa lang, pagbigyan nyo na. So, tignan nyo po, ganito po. Nung uhuliin siya, pwede akong humingi ng tulong. Pastor Jam. Sino pa po ang mga ano? Pwede akong humingi ng tulong sa inyo. Pero hindi ako humingi ng tulong. Kahit pwede, kahit kaya. Bakit? Ang dahilan ko, bakit? Paano magaganap yung prophecy in the scripture? So that is His concern. Andyan pa po kayo? So tinuloy niya po, hindi niya po pinili ang kanyang sarili sapagkat ang nais niya maganap kung ano ay nasusulat patungkol sa kanya. At ano po ang nasusulat patungkol sa kanya? Dito niyo po makikita, wow, I'm so in love with Jesus Christ. Ano po ang nasusulat sa kanya? Isa lang po natin makikita patungkol sa pagdagip niya. Matatagpuan po natin yun sa Isaiah 53. At matatapos na po tayo dito. Di ba, bilis lang? 10:30 pa lang? May time pa po tayo para magkaroon ng fellowship mamaya. Ano po? Okay po? Ito yung dahilan. Isaiah 53. Basahin po natin. Andyan pa po kayo? Last na po ito. Gisingin mo yung sarili mo. Parang si David, o kaluluwa ko, purihin mo ang Panginoon. Ganun din ang sasabihin mo sa sarili mo, o kaluluwa ko, gumising ka. Andyan po kayo. Tignan po natin. Isaiah 53 verse 3. Okay pa? Uulitin kong muli para manamnam po natin ang dahilan bakit nagpatuloy ang Panginoon. Hindi niya pinili ang kanyang kapangyarihan. Ito po ang dahilan para maganap ang nasusulat. At ito po ang nasusulat. Ano po sabi? Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Sino kaya yon? Sino kaya yon? Sino ang hinamak at itinakwil ng tao? Sana po maliwanag sa inyo. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Sino kaya yon? Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Sino yon? Ito yung nasusulat patungkol sa kanya. Let's move on. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutan sa dapat sana'y tayo ang dumanas. Wow! May kakayanan siya, kapatid, na tawagin ang anghel at matapos na ito ang paghihirap niya. Pero bakit tinuloy niya? Yun sabi, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutan na dapat sana'y tayong dumanas. Andyan ba po kayo? Kaya po sa mga mananampalataya, huwag na sana maghari ang kalungkutan sa inyo sapagkat kinuha na ng Panginoon ang kalungkutan. Kinuha niya ang kalungkutan upang kayo magdiwang sa buhay na ito. Tuloy po natin ang akala natin pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan, mga kasalanan. Ang totoo, kapatid, sinugatan siya dahil sa ating pagsuway. So, tingnan mo, nakikita niyo po? Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Andyan pa po kayo. Sabi ko nga, the prayer of David, oh, kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Yun din dapat ngayon
ang inyong panalangin. O kaluluwa ko, gumising ka. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tinis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Wow. Huwag niyo pong sasabihin na maganda yung kalagayan natin dahil sa inyo. It is because of Jesus Christ. Tiniis niya lahat ng hirap para mailagay kayo sa magandang kalalagayan. Hindi po ako nagagalit. Tinahayaan ko lang yung Espiritu ng Lord. Dahil nais ng Panginoon, maunawaan niyo ang Isaiah 53. Even in the book of Acts, kinot din niya ang Isaiah 53 sa encounter ng eunuch, tsaka po sino nga po yan? Yung pong eunuch. Sino po yan? Yung inutusan po ng Panginoon? Si Philip. Ito rin po yung kanya pong ine-explain, Isaiah 53, sapagkat ito po, mga kapatid, ang puso din ng Biblia. Sige, tingnan natin. Ang parusang tinis niya ang inaglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Kaya po mga kapatid, sa isang mananampalataya, huwag niyong i-entertain yung sinasabi ng kaaway, may sakit ka, may sakit ka. Hindi po totoo yun. Ito po isang malaking kasinungalingan sapagkat ang sabi ng Panginoon, siya po ay pinarusahan upang tayo ay magaling na. Amen? Kayo po ba'y nananalangin na? Nauna na kayo? Oo, natutulog kayo. Ninanamnam niyo po ba yan? O talagang ano na? Sige po, matatapos na po ako. Sabi dito, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Wow. Totoo yun. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon. Ang parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ito po yung gusto niyang i-fulfill. Na kung ayaw niyang tayo po ang maparusahan. Ako na lang ang mapaparusahan, sabi ng Panginoon. Andyan pa po tayo, no? Inapi siya at sinaktan pero hindi man lang dumaing para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Hinuli siya. Amen. Ito na po. Para maganap ang kasulatan. Hinuli siya, hinatulan, pinatay. Na para bang hindi, kapatid, ito yung katotohanan. Wala po ninuman sa kanila ang may kakayanang gawin sa Panginoong Hesus yun. Isinubo niya po ang kanyang sarili. So ano pong nangyari? Hinuli siya, hinatulan, pinatay, walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Nakikita niyo pa ba? Oh, kinakabahan ako. Kahit na wala siyang verse 9 na, last na po yun. Tapos na po ako, last verse 9. Sabi po doon, kahit na wala siyang ginawang kasalanan, anuman ang pandaraya, at anumang inilibing siya na parang isang kriminal, inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Verse 10, sige po, verse 10, pwede po bang verse 10? May verse 10 pa po ba tayo dyan? Wala na po. Sige, okay na kung wala na. Sino ba nakakita ng dahilan? Uulitin kong muli. Mateo. Nung huhulihin siya, tinapyas po yung tenga ni Peter. Tinapyas po ni Peter yung tenga ni Malchus. Sabi po ng Lord, Peter, hindi mo ba alam, kaya kong humingi ng libo-libong anghel. Pero hindi ko ginawa yan at gagawin. Hindi niya ginawa. Bakit? Para maganap ang kasulatan. Anong laman ng kasulatan, kapatid? Ang laman ay ikaw. So Jesus Christ, kaya po yung alam niyo po, yung agony na, yung stress, yung anxiety na naghalo ang tubig at ang kanya pong dugo. Kasi bakit? Kapatid, pwede na siyang bumalik. Wala pong magbabago, Diyos pa rin siya. Pero hindi niya ginawa. Anong ginawa niya? Mamamatay siya para sa atin. Pinili niya yun, na mamatay para sa iyo.
Pinili niyang siya na lang ang maparusahan para sa'yo. Sa atin po ng mga kapatid, siguro meron pa yung gagawa ng tulong, expecting nothing in return. Sana po mga mananampalataya, ganun kayo. Pag tumulong kayo, huwag kayong mag-expect ng in return. Ang i-expect po ninyo ay ang pagpapala ng Diyos. Siguro meron pang ganun. Pero I doubt mga kapatid, yung gustong tumulong at ang bandang huli, ikaw ang mapapahamak. Tutulong ka pa ba? Pakinggan niyo po yung sinasabi ko. Meron pa ba sa atin na gustong tumulong pero alam mong mapapahamak ka sa huli? Siguro wala na. Yung pagtutulong ka, bandang huli, ikaw ang makukulong. Meron pa bang ganon? Meron, pastor. Wow. Very good ka. Actually, kapatid, pagpautang ka lang, na alam mong hindi ka babayaran, hindi mo na ibibigay. Tama ba ako? O ako lang to? Meron pa bang ganon? Wala na. Sa Panginoon, kapatid, alam niya kung sino ka. Alam niyang makasalanan ka. At hindi lang niya kanyang tinulungan, kapatid, namatay siya para sa'yo. Sana po ito'y masuntok tayo sa katotohanan na siyang magdadala sa atin sa pinakamataas na pagmamahal sa Panginoon. Alam niya kung sino ang bawat isa sa atin na tayo yung makasalanan. Alam niya na sa punto ng ating buhay, tatalikuran niyo siya. Pero hindi niya po pinigilan. Hindi ka lang tinulungan, namatay siya para sa'yo. Sapagkat wala kang pag-asa sa buhay na ito kung wala si Jesus Christ. Amen? Amen po! Dito nyo ma-appreciate. Sige po, can I just invite the worship team? Tayo po ay mag-worship. May time pa tayo. Ito po, dito nyo ma-appreciate that Jesus Christ is our living hope. Siya lang ang pag-asa mo sa buhay na ito. Amen? Alam niyo po, in the Old Testament time, every time po si Saul ay inaatake po ng disturbing spirit. Sino po ang may disturb ang spirit niya ngayon? Na ang dami mong iniisip. Na pag iniisip mo ito, na-anxiety ka na. Pag iniisip mo ito, hindi mo na alam gagawin mo. Iniisip mo ito, hindi mo alam kung CCR ka o hindi. Sino po nakakaranas dito? Disturbing spirit. Amen? Alam niyo po mga kapatid, every time Saul experienced disturbing spirit, alam niyo po, pinapatawag niya? Sino po nakakalam? Hindi lang po si David, basta David. Ang pinapatawag niya ay musician. Tayo po, pag disturbing spirit, anong pinapatawag nyo? Tatawag mo. Tinatawag mo si Jack Daniel. Pakitawag si Jack Daniel. Medyo meron akong kagumulimahanan. Saka si Johnny Walker. Tawag tayo po, magulo po ang utak natin at isip natin. May sakit yata ako, padoktor ako. Pero si King Saul, every time na may experience na yun, ang gagawin niya, magpadala kayo ng musician. Bakit? May gig tayo? May gig sila? Hindi po. Because yung pong melody that worship the Lord can settle the spirit. Huwag niyo po sanang isasantabi ang pagpupuri sa Panginoon sapagkat it has a power to give rest to your spirit. Amen? Di ba nga pagka halimbawa tayo naghuhugas ng plato, tapos kumakanta ka, sasabi mo, sayo mo ah. Meron po bang malungkot na talagang umaawit pa? Hindi, wala. Meron po bang galit na umaawit? Yung bang galit na galit ka, ang mabuti ka, O Diyos. Wala pong ganon. Ang umaawit lamang ay may panatag na espiritu. At papanatag lamang ang espiritu, kapatid, kapag natutunan niyang purihin in the spirit ang Diyos. Kaya po si Saul, alam niya, pagka naka-experience ng spirit na nag-ano sa kanya, tinutrouble siya ng spirit, isa lang sasabihin niya, bring me a musician. At alam niyo po si King David, sa nakakaalam naman po, di po ba? Siya po ang pinakamaraming sinulat sa Book of Psalms. So ano naman ang tinutugtog kaya ni King David? Ito po ba yung pongpyang? Yung kapyang? Ito po ba yan? So whether it is flute or harp,
Meron siyang melody. Sorry po. Ano po kaya ang melody niya? The melody, mga kapatid, that worship God. Imagine mo kung walang melody po yung tutugtugin ni David, yung tot, mga ganun siya. Baka papatay siya kaagad. Tama po ba? Di po nga, pagkagulong-gulo yung isip mo, tapos daraan po yung mga banda ng mga patay, parang gugulo ka pa. Dapat may melody. Yung melody na yun, kapatid, ay talagang binibigay sa ang papuri sa Panginoon. Amen? So, eto po, alam ko po, kasi kahit ako, hindi ko rin memorize yung lyrics, but the melody, I know the melody. So kung hindi nyo po alam yung lyrics, let's just sing the melody. Amen po? Amen. Di ba pagka kumakanta po kayo, hindi mo alam yung lyrics, gumagano ka na lang. So let's just, even the melody, kapatid, it can give rest to your spirit. Sige, I am just inviting everyone. Let's worship the Lord. Come on. Mga kapatid, huwag niyo po sanang sasayangin na mapanatag ng Diyos ang inyong spirito. If your spirit is okay, your mind is okay, and your body will be okay. Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po sana ito. Pagka nakakondispon niyo po ang espiritu niyo, magiging kondisyon na rin ang utak at damdamin ninyo. Pag kondisyon na ang utak at damdamin ninyo, lahat ng ginagawa niyo ay aayon na sa Panginoon. Do not miss this chance. Let's worship the Lord. God, help us. Help us to worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Samahan mo kami. Lord, samahan mo kaming magpuri. Ma-release namin lahat ng aming mga burdens. Ma-release namin lahat ng aming mga anxiety. Ma-release namin lahat ng aming mga iniisip na siyang gumugulo sa amin. At mapuno kami ng kapayapaan. Mapuno pa kami ng kapahingahan na nagmumula sa Espiritu. Oh God, allow us, teach us, Lord, how to worship you in the Spirit and in truth. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness, Lord, through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written, Jesus Christ, my living hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness spoke through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name.
Napakaliwanag po, O Diyos, ang pinili ninyo. Hindi nyo pinili, O God, ang iyong kapangyarihan, ang inyo pong katatayuan. Hindi nyo po pinili, Panginoon, yung kaya nyong gawin. Ang pinili nyo po ay kami. Thank you, God. Thank you, God. Oh, Lord, thank you, Lord. Come on, give the best claps of praise to the Lord. Oh, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Pinili mo kami, Panginoon. Oh, God. Blessed be your name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nasa Panginoon, nasa isipan namin ito kahit papano. Nauunawaan namin, Lord, kung gaano mo kami kamahal. At Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, ay handa na. I believe, Lord, all our spirits, Lord, ay ready na para po papasukin ka sa aming buhay. We want to be loved by the Lord. At Panginoon, we open our lives, Lord. Ibuhos mo, God. Ma-enjoy namin. Hindi yung mga bagay na nasa amin, kundi ma-enjoy namin, Lord God, the greatest blessing that we could ever receive, Lord, that is your presence, Lord Jesus. Kapatid, you have the greatest gift, that is the presence of the Lord Jesus Christ. The very reason that we should be celebrating, Lord. Salamat po. Salamat po sa katotohanan namin sa lugar. Pinili mo kami. Pinili pong masaktan ka, Panginoon, upang maging malaya na po kami, Panginoon, sa lahat ng karamdaman. Pinili mong masugatan ka upang kami magaling na. Pinili mong ikay makulong upang kami makalaya. Pinili mong mabugbog upang kami mabuo na. Yun ang sinasabi ng salita na siyang dahilan na hindi mo tinawag ang mga anghel, Panginoon. Salamat. Now we know, Lord, that you choose us. Tama po yung sinasabi ng Biblia. You did not choose me. I choose you. Thank you, Lord, sa pagkakapili namin that we have come, Lord, in this life to know you and have a relationship with the true and living God, our Lord Jesus Christ. Oh God, to you all the glory. To you all the praises, God. Hallelujah. Amen. Kapatid, raise up your hands and receive the final blessing of God. Hallelujah. Lord, from your steadfast love, Lord, ingatan niyo po ang aking mga kapatid sa linggong ito. Mula sa kayamanan niyo rin, Panginoon, provide their needs, Lord Jesus. At mula, Panginoon, sa karunungan ng Espiritu, give them spirit of discernment, no God, to know your will, Lord Jesus, upang sa ganon, hindi sila magkamali sa buhay na ito. Salamat, Ama. We give you praises in Jesus' name. Amen and amen.